Yung una niya, 1 million ang dineliver niya. Still, the same procedure ang ginawa niya, diniretso doon sa fund custodian. So, ang sa akin lang po na role, i-facilitate yung requirements on the ground. And during our conferences, doon po sa Western Mindanao Command, kasi I am the sole CMO operator, CMO planner na na-assign doon sa area na yun, nagkaroon po ng mga pagtatanong tungkol dun sa status ng Balikatan Funds. So, I told immediately the presiding officer na i-distribute na po namin, sir, sa mga units yung mga pera. And they were very, very grateful kasi nakarating sa kanila yung suporta, kahit konti lang. And then, instead of siguro sabihin natin na makakuha ka ng magandang resulta o response galing sa kanya, ako pa yung parang pinagalitan ba ako, sinabihan ba ako na you are not authorized to deliver that fund. You have to tell that to the people at JSQ na i-release nila yung pondo sa proper channel. Then I told him yes. So yes sir, so lahat ng mga pinag-usapan natin, pinarating ko yan sa leadership ng Exercise Balikatan. And I even told them na kayo ang kumausap kasi junior officer lang ako, sir. So during that conference also, yung financial officer ng Western Mindanao Command, nasa tabi ko po, at sinabi niya sa akin, Nancy, ang hirap-hirap naming i-follow up yung pera na yun. Bakit hindi daw nirelease sa kanila? So, sinagot ko siya, sir, hindi ko po madidiktahan yung mga tao sa Camp Aguinaldo. Kayo po ang kumausap sa kanila kasi junior officer lang ako. Sabi ko gano'n sa kanya. And then he made a follow-up telling me that, alam mo ba, sinasabi ni CS, ano raw ang pinakain mo kay CG at ang bango-bango mo? CG, referring to General Sedo. So, tinagot ko po siya, hindi ko na po kailangang sumipsip o magpalakas, sir, dahil alam ko po ang aking trabaho. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho sa abot ng aking makakaya. So, kung ano man ang pinag-usapan namin sa conference, pinarating ko yan sa aking Chief of Office, which is Colonel Abid, and doon sa CMO Lead Event Planner, na tinatanong ako, at sinasabihan ako na hindi daw ako authorized na mag-distribute ng pera. Although, hindi naman talaga ako yung fund custodian na fina-facilitate ko lang. So, ang sagot sa akin ng CMO Lead Event Planner, bakit? Kung inirelease ba namin yung pera sa kanila, nakakasiguro ba tayo na makakarating sa mga recipients? So, I told him, kayo na po ako mausap sa kanila, sir, kasi junior officer lang ako. So, that's, natapos yung Balikatan exercise. Ang dami kasi akong nag-order na validate na reply na comment galing sa troops na unang-una yung sinabi ko kanina na nagpasalamat sila na meron sila natanggap na pera kasi noon hindi nila natanggap, wala sila natanggap. So, na-validate ko yun na indeed yung mga issues na before the start of 2007, totoo. Pangalawa, pati mga battalion commander nagpapasalamat. Pangatlo doon, sabi ko, inasaan pala yung pera nung last year? Nasaan pala yung kabuuan ng pera kung hindi nakarating dito sa mga tropa? So, with that meager amount na naibigay namin sa kanila, although kulang pa po yun. Meron pong na-release na pera, additional fund support in the amount of 818,500 doon sa pamunuan ni General Sedo. Pero, sa General Headquarters din po. Pero, kung bakit, ako pa rin ang sinisingil ng mga battalion commanders. They have even sent the representative and officer and enlisted personnel para tanungin ako saan yung suporta nila at saan yung mga camera nila, mga equipment. And I told them, wala po sa akin silang pera. Itanong nyo sa Wismincom kasi sa kanila inirelease yung pera. So, nung matapos yung Balikatan, pinadala nila ako sa Baguio to attend the Sulu Social Action Program. Kasi po, ang objective noon is paano natin magkaroon ng peace sa Mindanao. So, nung nasa Baguio ako, I received a lot of calls from our people at U7 na hinaharas daw po sila ni Colonel Ibanez. Verbally harassed na sinasabi sa kanila, i-produce nyo ang liquidation report ng Balikatan Funds. Kung hindi nyo maibigay yan sa akin, paiimbisayan ko kayo at ipaparelieve ko kayo. So, the
the people, kasi ordinary sundalo lang po ito eh. Hindi naman po itong mga officers. Ako po at saka yung aking chief of office ay wala po dyan wala po doon sa Zamboanga nung time na nangyari yung hinaharas sila. So, sinabihan ko po sila, kindly tell Colonel Ibanez to wait for us, ako po at saka si Colonel Abid, para kami magpaliwanag. Pero hindi niya na po kami inantay, bagkos, pre-measure niya ng pre-measure yung fan custodian na at that time, yung fan custodian at saka yung isang sundalo namin ay kasalukuyang nag-i-encode pa lang po ng disbursement report. Ginagawa pa lang po nila yung disbursement report. So, yung lahat ng resibo na final na po nila yun, naka-photocopied yung original copy po na isabin sa gesture, yung photocopied receipt na iwan pa sa kanila. Pero sinabi sa akin ng fan custodian, ma'am, hindi lang naman ganun kadali yung pinapagawa niya sa akin. Hindi lang po libo ang ina-account ko, milyon. So, kailangan po i-reconcile lahat. But then, despite sa mga sinabi ng fan custodian namin, at saka wala kami ng aking boss, na-pressured po yung fan custodian na ibigay sa kanya yung mga resibo at saka yung fund liquidation. Na hindi man lang siya tinanong, totoo ba ito? Ano ba ito? Ano ba yung ito? Wala po mga inquiries na ganun. So, in good faith po ang pagbigay sa kanya kasi para matapos at hindi na sila i-harassed. Then, when I returned back to Mindanao, nasa Mindanao na po ako, nalaman ko po na ako may relief order. So, in short po, yung balikatan noon, kahit meager amount lang yung binigay sa amin, we made sure na successful po yung mga projects at na ginawa namin doon. So, pagdating ko po doon, sinabi may relief order ako. At first, I was very, very happy kasi sabi ko, ay, salamat, mawala na rin sa akin yung burden. Yun ang sinabi ko po. But I didn't know na meron pala ang dahilan bakit ako na-relieve. So, meron lang po isang officer na nagmagandang loob sa akin na ibinigay yung disposition form or yung communication na gawa po ni Colonel Ibanez. So, doon ko po nabasa kung halo-halo at klaseng akusasyon ang kanyang ginawa sa akin. Doon po ako umalma talaga sa kanya. Pinuntahan ko po siya, pinuntahan ko yung chief of office ko. Tinanong ko sila, bakit ganito? Bakit ganito yung ginawa nyo sa akin? Hindi ko tatanggapin yung akusasyon nyo. Dahil hindi totoo lahat yan. Dapat inantay nyo ako, inantay nyo yung boss ko, para tanungin nyo, ipaliwanag namin sa inyo. Yun po ang sinabi ko. But instead po, na sagutin niya yung mga kasagutan na tanong ko, ako po yung gusto niyang i-hit at sabihan na, you swallow your principal, Lieutenant Gadjan. You don't deserve to be in the service. Pangalawa po, sabi niya sa akin may discrepancies nung liquidation ng 4,000 at saka 3,000. Hindi ko po alam yung 4,000. Ang binigay lang po sa akin nung bumaba ako ng sulong is 3,000 pesos to support my travel and foods. Ngayon nakakatayo. Ikaw ang dahilan, buhay ko'y nagbago. Ikaw ang dahilan, umaawit ang puso. Ikaw, Diyos, ikaw ang dahilan. Dahil sa iyong pagmamahal, ako'y malaya na. Dahil sa iyong kapangyarihan, ako'y malaya na. Di ko'y kahihiya ang mabuting balita. Itataas ka, Jesus, pupurihin ka. Natagpuan ang daan. Ikaw ang dahilan, nakamtan kaligtasan. Ikaw ang dahilan, walang hanggang kagalakan. Ikaw, Diyos, ikaw ang
sa iyong pagmamahal.